Boss! Naksidente kami! Pasakay! Lara is still missing. I'm worried. I should hire an investigator to find Lara. Koma to si Andrew eh. Hindi alam ng mga doktor kung kailan siya magigising. Eh kung comatose siya, paano ka na ngayon? Paano yung abogado? Sino magbabayad doon para makalabas ka dito? May masakit ba sa'yo? Sino po kayo? Almasan, lahi ka na. Attorney, maraming salamat Kahit tulog si Andrew at nasa ospital, tinutulungan niyo pa rin ako. Posibleng may temporary amnesia si Lara. Doc, when is the memory gonna come back? Yan ang di ko masasagot, Mr. Aguar. As I've said, this could be temporary. Ang ibig niyong sabihin, pwedeng permanente rin ang amnesia niya? Sana, Andrew, gumising ka na kasi di ko kasi yata kaya kung wala ka eh. Sana bumalik na alaala niya para matapos ang lahat ng problemang ito. Sana hindi na bumalik yung memorya niya para tuluyan niya nang makalimutan si Ophelia. Mahal mo siya? Hindi ko alam na kung mahal ko si Andrew. Ang alam ko lang talaga sa ngayon ay mahalaga siya sa akin. Mommy? Daddy? Ano pong pangalan ko? Lara. Cindy. Cindy ang pangalan mo. Cindy Alcoar. Ito na ang bagong magiging kwarto ni Cindy. At kinausap ko na rin si Diana. Ayusin na tong buong kwarto. Bessie, pwede ba kita makausap? Para saan pa ba, Leandro? Alam mo naman kung ano yung gusto ko, di ba? Hindi ba pwedeng suportahan mo na lang ako sa gusto ko? Kagaya ng pagsuporta ko sa'yo sa lahat ng desisyon mo? Sinusuportahan kita sa lahat ng bagay na gusto mo. Kung kaya ko, papayag ako. Gusto kita maging nanay ni Lara. Gusto ko rin maging tatay. Pero hindi tama lahat to. Hindi naman kailangan maging tama ng lahat ng bagay para lang mapasaya ko. Si Lara, itong pagpapanggap natin. Alam ko mali lahat to, Leandro. Pero masaya ako eh. Alam mo ba yung pakiramdam nung tinawag ako ni Lara na Mommy? Sobrang sarap ng pakiramdam ko, Leandro. Parang merong nabuhay sa akin. Kaya pwede ba? Hayaan mo na akong maging nanay ni Lara. Kahit na kunyari lang. Pero paano? Kapag bumalik ang memorya niya, paano kung hanapin niya si Ophelia? Panginoon, maraming salamat po at nakalabas na ako sa kulungan. Pero may hilingin ho sana ulit ako sa inyo. Sana ho gumaling na si Andrew. Siya lang ho kasi ang tumutulong sa akin ngayon eh. Siya lang ang nagbibigay sa akin ng lakas na lumaban para makuha yung anak ko. Panginoon, sana rin po makita ko na si Lara. Alam niya naman ho kung gaano siya kahalaga sa akin, di po ba? Sana wala akong masama nangyari sa kanya. Dumiretso na lang ho tayo kay Leandro. Makikibalita lang ako sa kanya tungkol kay Lara. Eh bakit? Hindi ba kaaga mo si Leandro kay Lara? Tapos hindi ka pa niya tinulungang makalabas sa kulungan. Hindi totoo yan, Nay. Nag-alok ng tulong si Leandro. Tumanggi lang talaga ako. Isa pa, alam mo na sa airport kami pakiramdam ko. Kakampi ko si Leandro. Papayag yun na pagtulungan namin ang paghahanap kay Lara. Paano kapag bumalik ang memorya niya? Paano kapag hinahanap na si Ophelia? Eh di magagalit siya sa atin. At sigurado si Ophelia ang pipiliin niya. Magagalit siya sa atin dahil pakiramdam niya niloko natin siya. Mo, tayo. Eh paano kung
Kung hindi na bumalik yung memorya niya, paano kung pwede pala akong maging ina niya habang buhay? Honey, please, don't be selfish. I am not being selfish. Alam mo bang bago nangyari ang lahat ng to, willing akong ibalik na siya kay Ophelia. And then this thing happened. Kaya mo pinalitan mo na rin ang pangalan niya? Binago mo na rin ang pangalan niya? Kasi nga, na-confirm ng aksidenteng to ang lahat ng iniisip ko. Na ibinibigay sa atin ng tadhana si Lara. Na tayo ang dapat na maging magulang niya. Na para sa atin talaga siya. Bessie, if I can give you anything, you know I will. I promise that. Pero ang hirap na itong sitwasyon natin eh. Dahil ang dami nakakakilala sa bata. Kahit si Christy, namumukhaan si Lara eh. Huwag mo nang isipin yung kay Christy. I'll take care of that. Tsaka pwede ba? Huwag mo na siyang tatawaging Lara. Dahil simula ngayon, Cindy na ang pangalan niya. Cindy Alcoar. Yes. Okay. What did investigators say? Any news on daughter? No news yet. Don't pressure me. He will call when there's news. I'm sorry, Genki. I'm just worried. Many days come, but still no news on Lara. What if daughter got accident or hurt? Relax. Nothing to happen to daughter. We just wait, okay? We will find daughter. We leave. Ano, attorney? Baka naman ikaw yung may magandang ibabalita sa akin. Mabubulok na ba sa kulungan niyang si Ophelia? Unfortunately, hindi. Mahina ang kaso mo. Kasi may mga witness si Ophelia eh. At sinasabi nilang ikaw ang unang nanugod. Kaya considered self-defense yung ginawa niya. So, ang ibig mong sabihin, makakalaya siya, ganon? Well, gano'n na nga. Tsaka, nakapag-bail na nga pala siya. Ah! Nakakainis! Lahat kayo nakakainis! Wala kayo kwenta! What you saying? Ikaw, hindi mo mabawi ang anak ko. At ikaw naman, hindi mo mapanalo yung kaso. You're fired! I am angry! My blood boils! Ah! Ano ho? Tinatanggal niyo na ako sa trabaho? Ma'am naman, hanggang ngayon pa rin po ba galit kayo sa akin dahil sinabi ko kay Lara yung tungkol kay Ophelia? Christy, hindi. Napagdesisyonan ko na kasi na isasara ko na tong restaurant. Leandro and I are moving to the States for good. Ito, maliban dun sa sweldo mo, dinagdagan ko na yan ng konti. And I think that's more than enough para makapagsimula ka ng sarili mong negosyo. Christy, maraming salamat ha. Maraming salamat sa loyalty yung pinakita mo sa akin. Ma'am, maraming salamat din ho. Malaking bagay po ito sa akin. Pero, paano ho si Lara? Di ba may kaso pa yung custody niya? Isusuko na ho ba ni Sir Leandro yung karapatan niya kay Lara? Oo. Para na rin kay Ophelia. Para na rin kay Lara. Mas makakabuti rin kasi para sa kanilang dalawa kung magkasama sila eh. Kaya, kami na lang siguro ni Leandro yung lalayo. Ayaw sana namin i-give up si Lara. Kaso sa panahon ngayon, parang
Yun naman na ata ang pinakamagandang gawin. Para na rin matahimik na ang lahat. Tama po ang desisyon niyo, Ma'am Bessie. Mahirap naman pong ilayo si Lara kay Ofelia eh. Kumusta po yung dalawa na nagkita yung mag-ina? Sigurado ko, umiyak na naman ang bongga tong si Lara. At si Ofelia din. Tama ka. Maraming iyakan tsaka yakapan. Pero, gano'n naman ata talaga kapag matagal na hindi nagkita yung ina at ang anak niya. Masayang-masaya naman sila. At least finally magkasama na sila, di ba? Bakit sa restaurant tayo tutuloy? Bakit hindi sa farm? Kasi na yung mga ganitong oras ho, si Leandro wala naman sa farm eh. Nasa restaurant po siya. Oo nga. Pero si Bessie, nandun din. Teka anak, sandali ha. Nung huli kayo nagkita ni Bessie, tinawag kanyang kriminal. Tapos, pinalayas ka pa niya ng bahay. Naku, nakikita ko na mag-aaway lang kayo, anak. Ofelia naman. Nagawa mo na yan dati. Napaniwala mo na kami na nawawala si Lara. Bumenta na yung drama mo tapos inuulit mo na naman. Wala na bang iba? Mag-isip ka naman ng iba. Kung napaniwala mo kami dati, hindi na yung mauulit ngayon. Lagi niyo naman pinagtatalunan. Yung tungkol sa anak. Ewan ko ba, pero sa tingin ko, malabo na maging malapit kayo ulit sa isa't isa ni Bessie. Alam mo na, hindi ko na talaga alam eh. Sa ngayon, yung sasantabi ko na lang muna yung away naming dalawa. Hindi ko na muna iisipin at hindi na mag-matter sa akin kung ano ba ang tingin niya sa akin o kung gusto niya akong tulungan. Ang akin lang ay pupunta ko dun sa restaurant si Leandro. Kakamusahin ko si Lara. Hindi naman si Bessie eh. Anak, gising ka na pala. Daddy, si Mommy po. Ay, iniwan ko muna sa farm. Pero ito, Malaysian Bloom, para sa'yo. Ano po to? Ito. Ito yung paborito mo. Nagtatanim ka dati ng mga flowers, kaya pagaling mo. Tuturuan kita uli magtanim. Dahil yun ang paborito mong gawin ng araw eh. Talaga po? Siguro po, sobrang ganda sa farm. Excited na po ako umuwi. Doon ka nga lumaki. Sa farm, lagi kayo naglalaro ni Lizzie na saranggola. Farm? Lizzie? Saranggola? Bakit wala po akong maalala, Daddy? Kaya mo na muna. Kasi tumama ang ulo mo eh. Na-aksidente tayo eh. Ang sabi ng doktor, nag-amnesia ka raw, kaya wala ka maalala sa ngayon. Babalik po bang memories ko, Daddy? Oo naman. Lahat na nang wala sa atin, babalik. Lalo-lalo na ang mga memories mo. Nga po, Daddy. Gusto ko na po maalala yung farm na sinasabi niyo. Tsaka yung pamilya po natin. Siguro po, ang saya-saya natin nun. Ma'am, marami pong salamat talaga sa lahat. 15 years din po ako nagtrabaho dito. Mamimiss ko po kayo at syempre ang lugar na to. Naku, Christy, maraming salamat ha. Salamat sa lahat ng serbisyong binigay mo sa akin. Mamimiss din kita. Sige po, ma'am. Ofelia? Jamiling? Si Christiana, bakit aalis na siya? Sarado na ba ng gantong oras yung restaurant? Hindi. Halika, pasok kayo. Sa loob na tayo mag-usap. Sige ho. Oo. Masayang-masaya tayo dati. Wini-wish ko nga sana hindi na nangyari sa atin to eh. Para hindi na tayo nagkaganito. Ano pong ibig niyo sabihin, Daddy? Wala, anak. Masaya lang ako na nagkasama na tayo ulit at nakita na kita.
Ako rin po, Daddy. Kahit hindi ko po kayo maalala, nararamdaman ko po na special kayo sa akin. Wow. Ang sarap naman ng pagkain ng anak ko. Pancakes, ito yung paborito mo, hindi ba? Gusto mo ba subukan kita, Lara? Lara? Sino po si Lara? Cindy po ang pangalan ko, di po ba? Bakit po Lara ang tinatawag niyo sa akin? Sorry, Lara ba ang tawag ko sa'yo? Kasi naalala ko lang yung dati mong kalaro sa farm. Si Lara, lagi kayo naglalaro eh. Pero wala sila sa farm ngayon. Kaibigan ko po ba si Lara? Oo. Pero wag na natin sila pag-usapan na muna, ha? Oh, subukan na kita. Sige po, sabay na po tayo, Daddy. Sana po, pumunta na dito si Mommy para sabay-sabay po tayo. Beses, sa kusina muna ako. Maiwan ko muna kayong dalawa. Sige ho. Ophelia. Ano pala eh? Halika, Ophelia. Kamusta ka na? Mukhang nakalabas ka na. May problema ba? Anong kailangan mo? Bessie, hindi ako pumunta dito para makipag-away sa'yo. Nandito ako para kay Leandro. Makikibalita lang sana ako. Si Lara kasi, ang tagal na hindi ko pa rin nakikita. Ophelia, pasensya ka na. Wala pa kasing balita si Leandro tungkol kay Lara hanggang ngayon. Oh, sige, nakikibalit. Alis na ako. Sige, Bessie. Ophelia, I'm sorry. Bessie, ako yung dapat humingi ng tawad sa'yo. Kasi di ba tinago ko si Lara? Aminado naman ako eh. Nagawa ko lang talaga yun kasi gusto kong sa akin ang anak ko. Sorry Okay lang yun, Ophelia. Naiintindihan na kita. Naiintindihan ko lahat ng nararamdaman mo. At nararamdaman ko rin yun. Kaya huwag ka mag-alala. Kung sakali man na meron ng balita si Leandro o kaya ako tungkol kay Lara, sasabihin ko agad sa'yo. Oo naman. Alam ko naman yun eh. Kayo pa ni Leandro. Maraming salamat, Bessie sa wala nang nagawa ko. Tinutulungan niyo pa rin ako. Salamat talaga. Tsaka alam mo, sa lahat ng tao sa mundong to, kayo talaga ni Leandro yung mapagkakatiwalaan ko. Lalo na ikaw. Sobrang guilty ako habang kausap ko si Ophelia kanina. Ako nga rin eh. Ang daming tanong ni Lara sa akin, hindi ko alam ano yung sasagot ko. Anong balak mo, Bessie? Itutuloy ba natin yung ginawa natin? Mommy? Lara, Cindy? Cindy, anak? Kamusta ka na? Kamusta yung pakiramdam mo? Mommy, buti na lang po. Bumalik ka kaagad. Na-miss ko po kayo. Ako din. Na-miss din kita, Cindy, anak. O sige na, matulog ka na ha. Magpahinga ka pa. Leandro,
Leandro, hindi ako titigil. I am not going to give this up. Konting hawak lang niya, konting haplos, nawawala lahat ng alinlangan ko. This is all worth it. Bessie. Mommy? Daddy? Ano pong pinag-uusapan niyo? Pinag-uusapan lang namin kung saan ka namin ipapasyal pag gumaling ka na. Kaya magpagaling ka agad, ha? Para makalabas na tayo dito. Opo, Mami. Basta, Mami, huwag mo na po kayo iwan na matagal, ha? Dito ka lang po. Hindi na. Hindi nga. Hindi ako aalis sa tabi mo. Dito ka lang, Mami, ha? Dito lang ako. Dito lang ang Mami. Dito lang ang Mami, ha? Sabi ni Atty. Angeles, malaki daw yung posibilidad na iurong na ni Janet yung kaso laban sa'yo. Talo naman din daw sila eh. Sana nga tumigil na si Janet. Alam ko kasi na kaya niya ako sinampahan ng kaso para mahadlangan ang paghahanap ko kay Lara. Seems to me wala namang ibang gusto si Janet kundi agawin sa'yo yung anak mo. Huwag ka mag-alala, yung huling bili ni Andrew, tulungan ka namin. Kaya susuportahan ka namin, Ophelia. Sana lang magising na si Andrew. Kasi alam mo, Ronald, tuwing naiisip ko si Lara, tuwing hinahanap ko siya, hindi ko maiwasang makonsensya eh. Alam ko kasi kaya nakahiga ngayon dun si Andrew dahil sa akin. Kung gising si Andrew ngayon, tuwan-tuwa yun. Dahil sa pinapakita mong concern sa kanya. Mahalaga sa akin si Andrew, Ronald. Importante siya sa akin. Kung alam mo lang kung gaano kahirap lumaban nang wala siya. Ronald, yung kami ni Andrew gumagalaw. Tawag ang doktor. Dok! It's a positive sign. Nagre-react ang pasyente. Sa recorded cases namin, this means na malapit nang magising ang pasyente. Salamat man po kung ganun. Salamat sa Panginoon. Comatose patients react to their surroundings, kaya patuloy niyo lang na kausapin si Andrew. Maganda ang response niya, kaya pwede na natin siyang ilipat sa private room para mas lalo niyo pa siyang makasama. Yan, sigurado naririnig ka ni Andrew. Alam niyang nahihirapan ka na wala siya. Kaya gustong-gusto ni Andrew gumising. Kung boses ko makakapagpagising kay Andrew, Doktora, hindi ako mag-asawa na paulit-ulit siyang kausapin. Andrew, gising ka na ha. Pagka gumising ka, mas lalo ako magiging masaya. Dok, salamat po. Pinirman ko na ang release form si Cindy. Kailangan na lang bayaran mga medical fees. By the way, ito nga pala yung mga gamot na kailangan niya para sa mga sugat niya. Maraming salamat, Doc. Ako na lang bahala mag-asikaso ng lahat. You're welcome. Sobrang salamat, Doc. Cindy, anak. Mami, excited na po ako umuwi. Sabi po sa akin ni Daddy na malaki po ang farm, tsaka marami pong bulaklak. Naku, anak, excited na rin kaming umuwi ka. Nagpaluto ako ng maraming pagkain, tsaka yung kwarto mo, pinaayos ko na kay Ate Dayan. Honey, may sinabi na ba si Doc kung anong schedule ni Cindy sa kanyang memory loss? Hindi na tayo babalik dito sa ospital. Ayaw ni Cindy dito sa ospital. Di ba, anak, ayaw mo dito? Opo, ayoko po dito kasi
Malungkot po, tsaka malayo po ako sa inyo. You see? Hindi na tayo babalik sa ospital. Sa bahay na magpapagaling si Cindy. Diba, anak? Hoy, Janet! Kumain ka na! Nung isang araw ka pa hindi kumakain. Nagda-diet ka ba? Ba, baka maging bangkay ka niyan. Oo nga, ate, kumain ka naman. Nung isang araw pa ako luto ng paboritong pagkain ni Lara, pero di mo naman kinakain. Tinitignan mo lang. Ayokong kumain. Gusto ko yung anak ko. Gusto ko kasabay ko si Lara kumakain ng paborito niya. Eh, nawawala nga! Ano ba? Gusto mo bang mamatay sa gutom? Eh di mamatay na lang. Gaga, huwag ka nga maarte dyan. Hoy, kumain ka nang mahanap mo yung anak mo. Hindi yung parati si Papa Genki na lang inaasahan mo. Ha, basta ayokong kumain. Arte-arte. Ah! 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 Ate! Ate, bakit? Teka! Ate! Huwag mo na itanong! Ako lang bahala dito! Itakbo mo na yan sa ospital! Dali! Ate, bakit? Sakit! Tara! Ate, saan? Sakit ang tiyan ko. Ha? Ophelia? Ophelia? Andrew, gising ka na. Ate, kaya mo ba? Ano ba yun? Ibalik mo na lang ako sa bahay. Ayoko dito. Paano kang ibabalik sa bahay? Hindi ka makalakad, oh. Ayoko nga. Ayan, kuya, pera mo yan. Diyan ka na muna, ate. Maupo ka na sa... Huwag muna, kakagaling mo lang eh. Basta dahan-dahan lang. Naku, hayaan mo na yung daddy mo. Isuspoil ka pa niyan pag uwi natin sa bahay. Teka lang. Mag-restroom lang ako. Kanitayin niyo lang ako dito, ha? Ate, kaya mo ba? Kaya mo ba? Tawagan mo nga si Genki. Oo, ate. Tinawagan ko na. Intayin na lang natin. Malapit na yun. Dalawang tao lang pinaghihinalaan ko. Si Janet Takashima at si Leandro Alcuar. Eh, hindi niya magagawang magpapatay. Si Leandro at si Bessie, isa silang dalawa sa pinakamabuting taong kilala ko. Bessie, itigilan natin ito. Bakit naman? Everything's perfect. Pero mali ito eh. Niloloko natin ang bata. Mommy? Daddy? Janet, schedule room is available. We see who took daughter from airport. Ako pa lang ang meron yan. Kahit si Leandro at Ophelia, hindi pa naabisuhan ng mga pulis. This annoying face, I know. This is Bessie, Leandro's wife. Tama ka, naging selfish ako. Alam ko lang yun yung gusto mo. Kaya gagawin ko ang lahat para hindi malaman ni Cindy siya si Lara. Anak, bakit? Daddy, gusto ko po magpalipat sa saranggola. Gaya nung ginagawa natin dati.